for today's video, Honda Wave 100 guys, part 2 kung saan i-assemble natin ang kanyang makina. So ito yung left at saka right crankcase natin guys. So ngayon natanggal natin ang kanyang mga bearing at hindi na natin siyang i-assemble. So maglatag muna tayo ng basahan para saan natin ilalagay ang dalawang crankcase. Ang una natin isasalang guys, ang kanyang left crankcase kung saan i-assemble natin ang kanyang transmission. Before natin i-assemble ang kanyang transmission, unahin natin ikabit ang dalawang bearing. Yung sa ating main shafting at saka ating sa counter shaft. Sa main shafting guys, ang gamitin natin bearing ay 6201. Since blend bearing ito, hindi natin matanggal. So kailangan natin siyang i-welding kasi nasira at natanggal yung mga bulita sa loob. So ito yan guys, 6001 po ang bearing ng ating main shafting sa left side na bahagi. So lagyan mo natin ng oil guys no, para nito mahirapan ipasok ang mga bearing. Okay. So since ito ay seal bearing guys, need natin tanggalin yung mga takip na yan para makapenetrate yung oil sa kabilang pisngi niya. So yan, natanggal natin yung isa at ito namang isa ang tatanggalin natin. So sikwatin lang natin yan gamit ang maliit na flat screw guys. Hindi natin natanggalin yan, di pwede tanggalin yan kasi hindi makapenetrate yung oil sa kanyang mga bulita. So pwede natin siya punsunin gamit ang ating axle. So dandahan lang guys. So pagkatapos may kabit natin ang 6001 na bearing, ay syempre kabit din natin ang sunod na bearing sa kanyang sprocket bearing guys. So syempre lagyan ng oil, pampadulas. So ito naman ang sprocket bearing natin guys, 6203. Yan po, ang sukat ng ating sprocket bearing. Diyan natin nilalagay sa ating counter shaft. Since ito ay naka-open bearing na guys, so oil na lang ilagay natin. Ngayon, ikabit na natin siya guys. Siyempre, kailangan natin siyang pupukin. Itong bearing nito guys, ay hindi siya mabaon, no? Meron siyang kaunting sobra. So, normal na po yan guys, no? Sa ating sprocket bearing na may kaunting lumitaw guys sa kanyang housing. Okay. So, yun. So, next naman ito guys, ang ilagay natin, siyempre, ang atin ng transmission. Siyempre guys, lagyan natin ng oil para maganda ang kanyang pre-wheel sa ating transmission. Next naman ay ilagay natin guys ang ating dalawang transmission, ang ating main shafting at saka counter shaft. Una natin i-assemble ang counter shaft. Itong mga malaking gear nito guys. Lagyan natin ng oil, yung bahaging axle kung saan nakapasok ang ating axle sa bearing. So next naman ang kanyang main shafting. Hindi kayo magkamali guys paglagay ng C-fork kasi may direction yan, ang left at saka right. Kung saan nakapabor ang tercera, doon po natin ilagay ang ating C-fork. So dahil lang po yung sundan guys. Yun. So ganyan lang po, di ba? So lagyan natin ng oil. Tapos ilagay natin ang transmission. Sabay natin sila ibaba guys, kasama yung shifting drum natin para mabilis natin may pasok ang tatlong yan. Tapos dandahan natin ibaba. Sabay alalay sa paghulog. Yun. So ganyan lang guys, di ba? So mayroong pre-wheel yan kapag naka-neutral lang ating dalawang shafting at saka shifting drum. So yun guys, siyempre huwag natin kalimutan lagyan ng oil yung ating mga transmission para maganda ang ikot ng ating transmission. Next, siyempre ang ating crankshaft assembly. Lagyan natin oil ng kanyang lagayan ng bearing para smooth ang magpasok. Yun no? Counting oil sa kanyang bearing at siyempre oil sa ating main shafting. So yan guys, mayroon na siyang neutral, no? May ikot na siya, naka-pre-wheel ng ating transmission. Ilagay natin ang ating kickstarter guys. So meron yung washer sa ibabaw, yun, no? Dapat di yan mawala kasi yan po ay washer na didikit sa ating right crankcase. So ganun lang. Tapos ikot-ikotin natin ang transmission guys. Try natin ikot-ikotin kung hindi ba sa tutunog. So meron namang guide yan lagay ng kickstarter guys. Hindi na kayo malito nyan. So goods na siya guys. Nasa tamang posisyon na. So ayun. So next naman guys, maglalagay natin ng counting oil sa ating transmission para meron na siyang lubrication. At hindi na siya maghihintay sa pag-angat ng oil. So next, ilagay natin ang ating gasket. Siyempre guys, siyempre kung makalimutan, ang ating overhauling gasket pala na binili ni owner ay Apple ang brand. Kasi parang genuine din itong klase na gasket nito. May pagka-similarity guys. So yun, no? Next natin guys, i-assemble natin ang dalawang bearing sa ating right crankcase. So siyempre guys, maglalagay din tayo ng oil tulad natin nakakaugalian kanina. Ang bearing dyan guys is 6203. Yan po sa ating main shafting guys. So siyempre natin pupukin hanggang ito ay mabaon. So ito guys ay label sa ating crankcase ha.
Next naman is 6201 na bearing natin ilagay guys. Ang apat na bearing na bilhin ni Bossing sa ating transmission guys, ang brand po niyan ay PAG. Ibig sabihin, ang PAG po ay mabibili lamang sa bearing center na PAG din guys. Yan po ay 6201. Nasa mga 100 plus lang po ang presyo niyan guys, no? Sa 6201 na bearing. So tanggalin mo natin ang kanyang cellophane. So since yan po ay open bearing, so oil na lang ilalagay natin guys. Tapos ilagay natin sa kanyang crankcase. So depende na sa inyo guys kung anong klaseng brand ng bearing ang bibilhin nyo. Basta may durability. Pang makina talaga siya. Kasi meron namang mga low quality na mga bearing na panggulong lang. Pero sa pag once makina guys, kailangan talaga mag-invest ng mahal na brand na bearing. Mahal na presyo ng bearing. Okay. Kasi kapag mamurahin lang na bearing bibili nyo guys, asahan nyo hindi inaabot ng 5 buwan. Babalik naman ang ganyang problema sa inyong makina guys. Magkaroon na naman yan ng lagutok sa ating clutch housing. Kasi gumigiwang-giwang po kapag sira ang bearing ng ating transmission guys. Next, ilagay natin lahat ng mga bolt na tinanggal natin sa kanyang crankcase guys. So, syempre, huwag natin kalimutan i-shout out lahat ng ating mga solid subscribers at followers pa Facebook at saka YouTube. Rodod Mata, Ariel Ong, Kevin Cinco Flores, Leonard Flores, si Nick Losada, at lahat ng mga nanonood sa video ito guys. Salamat sa lahat sa walang sawang pagsuporta sa ating mga videos na ina-upload. So kapag nakabit na natin ang lahat ng mga bolt guys, dapat unti-unti nating i-feel kung goods ba ang axle, hindi ba siya nag-stack up. So maganda bang ikot ng ating crankshaft. So sa ating sprocket axle guys, dapat may play yan, paloob at sa palabas kahit kaunti lang. So dito naman dapat wala na siyang play guys, check nyo. So kapag bago na ating bearing sa ating transmission at saka sa ating clutch housing, goods na yan guys, yun, wala siyang ka-play-play, no? Maganda na rin ang ikot ng ating axle, yun. Wala tandaan yan na goods na ang ating na symbol na bearing. So ilagay na natin lahat ng mga maliit na parts din guys. Saka natin i-assemble yung clutch housing at saka primary clutch. So ito na guys, sabay natin ikabit ang primary clutch at saka clutch housing. So huwag nyo kalimutan i-twist yung gear sa ibaba guys, yung sa primary clutch, kung saan naka-position ang ating clutch housing. So ang purpose nun, para iwas lagutok sa ating makina guys. So yun, yung tinitwist-twist ko, dapat naka-twist yun ng kaunti at naka-align sa ating clutch housing. So ang purpose nun guys, para makasan natin magkaroon ng kaunting ingay tuwing nagmiminor ang ating makina. So itong kadalasan nangyayari sa mga nagdi-DIY na basta plug and play lang. So may technique yan guys, kailangan natin ikutin ng kaunti yung gear na maliit sa ibaba, yung may spring. Tapos sabihin natin siyang unti-unting ilagay ang dalawang yan sa ating dalawang shafting ng ating crankshaft at saka sa ating main shaft guys. So katikutin lang hanggang ito ay mahuhulog sa ating axle. So dapat naka-support yung gear na tinwist natin sa baba guys. So kapag nilagay natin yung dalawang primary clutch at saka clutch housing guys, so natin lagay yung mga washer, no? So sa ating main shaft guys, dalawa ang washer na ilalagay natin, yung may nakalagay na outside at yung isang washer na regular niya. Tapos dito naman is meron siyang parang may crown washer at isang may washer na outside. Tapos ilagay natin ating mga castle nut, sabay higpitan natin gamit ang ating electric impact wrench. So dapat kapag nahigpitan natin siya guys, gamit nating electric impact wrench, ay merong pre-wheel ang ating primary clutch o meron siyang half clutch guys. So dapat kapag pinaikot natin yan is nagpi-pre-wheel siya guys, pa counterclockwise. So check mo natin yung kalog o alog. So goods na goods na guys, hindi katulad ng una, grabe suba talagang alog, halos kumigiwang ng ating clutch housing. So nalagay na natin yan ng housing at primary clutch. Pwede natin ibalik yung mga maliit na parts. Ilagay mo natin yung gasket sa kanyang clutch guys. Ilagay mo natin itong clutch gasket niya, no? Pagkatapos malagay ang clutch gasket guys, next naman ilagay natin ang kanyang crankcase. So syempre ibalik na natin lahat ng mga cover na tinanggal natin dyan. So yun, ganun lang po guys. Ganun po lang kakadali kung paano natin siya i-assemble. So syempre next, i-assemble natin ang ating backplate muna. Before natin i-assemble ang kanyang backplate, kailangan natin ilagay ang kanyang timing chain, isang roller guide sa itaas na maliit,
Tapos next, ang kanyang plate. So merong o-ring dyan sa likod guys na maliit na kung saan nakalagay yung dalawang bolt natin. So, next naman ang ating starter sprocket na malaki tsaka maliit. Ang kanyang stopper, ilagay na rin natin guys sa kanyang starter sprocket. Yan to, stopper niya guys. So, huwag kalimutan yan. Minsan kasi kapag nagbabaklas o makina, nawawala yan eh. So, cause yan na magkaroon ng leaking ng ating magneto. Next, ang kanyang magneto guys. Yung nut, yung washer. Siyempre, huwag natin kalimutan electric impact wrench para maigpitan. Kanyang gasket. Siyempre, next naman ang kanyang left cover, crankcase. So, next naman ito guys, kakabit na natin ang kanyang piston. Pagkatapos ng piston, huwag kalimutan lagay yung lock ng ating piston. Tapos, saka natin na symbol yung cylinder block. So, next naman ito na guys, ang kanyang cylinder block. Nasa mga 80% na tayo guys, no? Ng pag-assemble natin ng makina. So, dandaan lang. Kasi itong block na ito guys, nasa mga 56 ata ito ay nabili ni Busing. So, may kalakihan yung piston niya guys. So, next naman, ang kanyang head gasket. Ilagay na rin natin. So, may roller yan sa gitna. So, huwag natin kalimutan. Next naman, ang kanyang cylinder head. Ilagay na natin guys, no? Tapos, huwag kalimutan ang kanyang timing chain. Pagkatapos, ilagay natin ang kanyang head gasket. Yung top gasket niya guys. So, sa top gasket, meron niyang guide, no? So, may guide niya guys. Yung parang, yan, araw na yan. So, nakapabor yan sa itaas. So, next naman, ang kanyang cover. Sa cover naman guys, meron siyang direction na arrow, no? Yung makita kayong arrow dyan sa baba, yan nakalocate. Next naman guys, ang apat na washer, nilagay natin. Sa apat na washer, meron niyang bronze na isa guys, no? O, may iba na washer dyan. So, anong bronze na washer na yan is ilagay nyo sa right side na bahagi guys, kung saan nakalocate yung oil pump natin o daanan ng oil papunta sa ating cylinder head. So, sa iba pang bahagi yan guys, sa right side ng ating stud bolt. So, yun. So, siyempre, pagigpit nun guys is nakaikis lang tulad nating nakagawin. Next naman is yung cam sprocket. Dapat nakatap yung piston natin. So, nakatap yung piston, ibig sabihin, nakatap din ang ating cams. Dapat yung cams natin guys is libre yan. Tapos, dapat nakatap din ang ating sprocket sa pagkabit. Merong arrow yan sa gitna o guide kung saan ita-timing nyo ang dalawang dot na yan. So, tuturo ko maya guys kapag nakabit na natin ang ating sprocket. So, yan, nakabit natin sprocket guys. Ito yan. So, yung arrow na yan sa ibabaw, yan, sa tinuro ko at saka dot dapat nagka-coincide yan. At the same time, nakatap yung ating magneto. So, yun lang guys. Tapos, pwede na natin lagay ang ating dalawang bolt na yan. So, ganun lang po ang pagkabit ng ating camshaft sprocket guys. Para may idea na rin kayo kung sakaling nakaplano kayong mag-assemble ng inyong makina. So, huwag natin kalimutan higpitan ng ating mga bolt na maliit guys. Baka mahulog yan kapag nilimutan natin higpitan. Ilagay natin ang kanyang gasket. Tapos ang kanyang center bolt. So, ito na guys, no? Tapos na ang ating trabaho. So, huwag natin kalimutan ibalik yung mga takip. So, kasi ito na lang pinakahuling part na kabit natin yung pisa sa kanyang makina. So, ito na nga guys. Tapos na natin mabuo ang kanyang makina. At syempre, ready na ito para ikabit sa kanyang motor. Kasi si Busing lang makakabit sa makina niya. Kasi silang po ang natatanggal ng makinang ito. So, yun lang guys, no? Kapag yung motor ay experience ng ganitong senaryo, nagkaroon ng lagotok. So, alam nyo na guys kung anong problema natin yung motor. Walang iba kundi bearing. Kung makapalit kayo ng bearing sa clutch housing, dapat isalin nyo na rin ang mga dalawang bearing na yan sa ating counter shaft. Maraming salamat. At syempre, see you sa aking next video. Ride safe. God bless. Ayos.